is okay na laging magwiwiwi kaysa hindi ka umiinom ng tubig, ha? Inom ka dami tubig. Clean naman ba yung water nyo sa school? Oh, okay lang. Masarap? Malamig para sa malamig para sa hot days. That's good. Ang dami ng bata, oh. Oh, it's always lamig na. It's always lamig yung water namin. Should I go na? Oh, sige na. Anak, mag-kiss mami muna. Ako alam ko. Nag-kiss ko na sila. Nag-kiss mo na si Pio. Ingat ka sa school, ha? Listen to teacher. Listen to teacher. Nag-kiss ko na si Pio tsaka Isha, okay? You, opo. You pray, ha? You pray. Be a good boy. God bless. Papa, and stay away from your classmates. Wala, tignan mo lang yung head nila kung may kuto. If I see something moving, okay. Uso kasi dito ngayon yung kuto, guys. Kasi sabi ni Daddy, sa work daw nila, meron daw doon na naka-lockdown, naka-PPE yung mga staff kasi merong ano doon na may kuto. So, sabi ko kay Kuya na mag-iingat siya kasi uso ngayon dito pag summer ang may mga kuto, yung mga bata. And para sa kanila dito sa Canada, ang kuto ay ano na yun, big deal na yun sa kanila. Big deal na yun sa kanila yung kuto dito. Sa atin, ano, parang normal lang kasi dati nagkakuto din ako, 'di ba? So ngayon si Kuya takot siya. Sabi niya sa akin kagabi, hindi daw siya papasok. Sabi ko, bakit hindi ka papasok? Kasi takot daw siya na magkakakuto. Uwi na kami, guys. Kasi, ano na, may school bus na dito mamay. Ayan, ito breakfast namin ni Edisha, guys. Tapos, magluluto ako ng pancake. Hello! Wait lang po. Gustong-gusto ni Pio sa duyan, guys. You know? Mahaba na tulog nila eh. Kasi kanina, natulog sila ni ate. Ngayon, hinihintay na lang namin ng oras. Kaya mahaba tulog nila kanina. Tapos nung natulog sila, nakaligo na din ako. Kaya medyo maayos-ayos yung itsura natin ngayong araw na ito. And then, yeah, mainit kami sa labas. Kaya pinaandar ko yung aircon. Tapos umakyat na din yung nag-maintenance dito. Pinalitan na nila yung filter ng mga aircon namin. Ang ganda ng aircon dito, guys, kasi centralized. Ayan, yan yung aircon. Dalawa yan. Yan, at saka yung sa kwarto malapit. Sa may CR malapit namin. Centralized na siya, and then, malakas siya na aircon. Hindi yung, ano, kasi minsan mahina yung buga ng mga split type or yung square type. Mas okay tong ganito na, ano, centralized siya. Maganda. Tapos meron din kami sariling control kung gusto namin patayin or gusto namin siyang hinaan. Yan. Parehas lang din siya ng mga ano, yung mga normal na aircon. Pero sabi nila centralized daw ito talaga. Then ito si Madam. Sexy. Meron siyang mga ano eh, butlig-butlig sa katawan. Ayan oh. Hindi ko nga alam kung saan to galing eh. Hindi ko alam kung sa itlog ba. Kasi kumain sila ni Daddy ng itlog. Marami dito sa lieg niya. Eh, sana hindi nga lang yan makati. Kanina, ginamot ko na. Hindi ko alam kung eczema ulit yan. Ginamot ko na kanina, nilagyan ko na siya ng cream. Kasi hindi ko na sana siya nilalagyan ng cream. Kasi nga mahal. Mahal yung cream. Nilalagay ko lang yun sa mukha niya. Eh, ngayon naglabasan ulit. Diyos ko. Tapos si Pio naman, yung dito sa leeg, meron na naman lumalabas. Hindi ko alam kung sa init din. Kaya, ang hirap ng mga bata na Asian, ito talaga ang sakit nila dito. Kapag
ano, hindi ko alam kung summer ba din, pero pag winter, naglalabasan talaga yan. Pag winter, kasi madry kami dito kapag winter. So, yeah. Kaya sinuotan ko siya ng ganyan kasi para hindi siya papawisan. Kasi siguro kapag pawisan yan, baka makate. And then, tignan nyo yung labas guys. So, sobrang terik ng araw. Sulitin na ang init ng araw kasi ilang buwan na lang, winter na naman. Hindi mo mamalayan, malamig na naman. Ayan na, nakatulog na ulit si Pogi. Hindi pa kami nakaalis. Si Alicia nanonood ng TV doon. Pala guys, wala pa din yung tripod ko. Ginamit pa din. Nandun sa projector. Ginagamit namin sa kwarto kasi kapag tinutopak yung lola dito sa baba, doon kami nanonood na lagi. Kasi kagabi, nagtutok-tok na naman siya. Di na namin alam kung anong problema niya kasi mostly na nga ngayon is nasa na kami. Basta wala akong ginagawa dito sa labas. Nasa na kami. Nasa kwarto na kami lagi. Kasi mas masaya ako doon kasi limited lang yung space ng mga bata. Mas easy silang bantayan. Tapos si Alicia is hindi din naaano masyado sa screen. Maganda ang projector kasi hindi siya sa screen. Kaya mostly doon na talaga kami. Mamaya pag uwi ni Kuya doon din kami. Pero maglalaba kasi ako mamaya. Yeah, isasalang ko yung labahan mamaya pag uwi namin. Galing sa Iniisip ko nga kung dadalhin yung mga bata sa sa park kasi mainit. And para din makapaglaro yung mga bata. Siguro didiretso na lang kami. Pero ewan. Tingnan natin kung magbabago isip ko. Lumabas ka na dyan. Alicia, dirty dyan sa ilalim. Anak, bakit pa nandyan ka? Ay nako, talaga naman oo. Hi! We're waiting, Kuya. You sing muna tayo, ha? Okay? Punta daw kaming park, guys. Iniisip ko na kung saan parang uulan tayo. Tingnan mo, makulimlim. It's cloudy. Doon tayo sa Holy Cross. Baka may mga students pa doon, gaya noong una. Let's go there? I say let's go somewhere else. There's nothing else. Wala tayong ibang mapuntahan. Sige. Doon na lang. Hindi na kami pumunta ng park guys kasi medyo malamig at saka makulimlim. Tapos naisip ko maglalaba pa ako tapos meron pa akong piprituhin. Kasi isda yung uulamin namin ngayon. Magpiprito ako ng isda at saka yung daing na bangus. Last na isda na yun. Wala na kaming stock na naman dito. And yeah, isasalang ko to yung mga labahan kasi para mamaya tutupiin ko na lang. Matutupi na siya mamaya. Opo. Magprito lang si Mami. Opo. Everything is going quite well. No. Good morning guys! Welcome again to our vlog. So ngayon ay Thursday na and then na-miss ko yung pandesal. So after mamaya na hihahatid namin si Ethan,
pupunta kami na Seafood City. Kasi yung pandesal doon yung na-miss ko. Medyo malayo-layo yun sa amin dito, mga 15 minutes drive. But it's okay kasi wala naman kaming gagawin. Nakapaglaban na ako kahapon. And yeah, para yun na yung breakfast namin ni Alicia. So, iniisip ko din kung bibili ba ako ng ulo ng salmon. Kasi doon ang masarap ang ulo ng salmon. Para makapag sinigang ako sa susunod na araw. But ewan ko ngayon, hindi ako pwede magluto ngayon kasi merong ano si Daddy, merong in-order siya na pagkain sa ka-work niya. Support siya sa ka-work niya na na Nigerian. Ang is jollof rice. So, yun ang pagkain namin mamayang gabi. So, yeah, wala masyadong ganap, guys. As in, nandito lang kami sa bahay. Maaga kami natulog kagabi, as usual, alas 9, tulog na sila. Ako 10, ako nakatulog kagabi kasi hindi ako makatulog kaagad. Kasi inaasikaso ko pa si Alicia. Si Alicia iyak siya, naiyak kagabi. Nilagyan ko na ng Xylogel yung gums niya sa sobrang sakit siguro ng gums niya. Kasi nga nag-iipin siya. So, yeah, ako yung napuyat sa kanya. And, eto yung mga anak ko. Good morning! And si Kuya ay kumakain. I heard jollof rice tayo sa night. Mamaya si Daddy, nag-order siya ng food sa ka-work niya. Ha? Isin ako, no? Kapogi ni Kuya. Go na. Hatid na natin si Yaya. How many minutes na, Mami? 8 o'clock na. How many minutes na? Tiyo. Tiyo po. Iyo. Tiyo po. Iyo. Diba smile ko? Para mag-edit mo. Tiyo. Wow, fluffy, no? Fluffy. Anong bibilhin mo, Alicia? Anong bibilhin mo, Alicia? Ito na kami Seafood City, guys. Titingin ako kung meron silang sariwang salmon. 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 So, sarap niya na ginamot. At yan, nakabili na ako ng pandesal. Makain na yung baby ko. Na kami, guys, kasi gutom na ako. Doon na ako sa bahay magkakape. Let's go. Yan na nga, guys, nandito na kami sa bahay ngayon. Mag-aano lang ako, maggagawa lang ako ng kape ko. And ito yung nabili ko pala. Ito yung nabili ko. Pangnilagang baboy. Paborito ko to doon. And chicken feet. Kasi nung last time na pumunta kami doon, wala sila. Tapos ito yung ulo ng salmon. And pinakurat. Wala na akong pinakurat. Hi! Tapos magpiprito pala ako ng manok mamaya kasi bumili nga si Daddy ng jollof rice. Paganda kasi yun sa manok, fried chicken. So magpa-fried chicken ako mamaya. Ang ilalagay ko lang asin paminta lang, yun lang. Wala nang iba. Kasi ayoko ng maraming tinitimpla. So okay na yun. And then, nandito yung pandesal. Yan. Reserve ito, kaya ito binili ko. Tapos ito mainit na pandesal. Kaya ganyan.
So, kakain muna ako guys kasi gutom na ako. And then si Elisha is kumain na kanina ng tinapay. Bibigyan ko lang siya ulit. Habang si Pio ay hindi pa umiiyak. Kasi mamaya iiyak na yan. Sige, kakain muna ako. Kain guys. Sarap talaga pandesal. Paborito ko talaga pandesal. Kakalimutan ay dapat nating inumin. Mahirap na. Ano tayo? Thursday. Wait lang. Papaliguan ko na yung mga bata. Wheels on the bus go round and round. Round and round. No, going down. Round and round, the wheels on the... Ayan na bus, oh. Round and round, all through the town. The door on the bus goes open and shut. Ayan na bus, open and shut. Ayan guys, nakapagluto na ako ng ng pritong manok and then yung rice. Konti lang yung sinain ko para kay Kuya lang mamaya. Kasi meron kaming jollof rice mamaya. Yung jollof rice is pipick upin namin mamaya pagka-off ni Daddy. Kasi doon yun malayo. Malayo siya dito sa amin. 30 minutes drive. So, sasama kami kay Daddy. Kuyog baboy ba? Sasama kami ni Daddy na pick upin yung jollof rice. Kasi titikman lang niya. Nakailang luto na kasi kami ng jollof rice. Pero sabi ni Daddy, may kulang talaga. Kasi parang kulang siya ng parang smoky na amoy. Ganun na amoy. Pero masarap naman. Malapit-lapit yung lasa. Pero iba pa din yung jollof rice na totoo talaga. But let's see kung gaano kasarap yun. Kasi nahilig kami ni Daddy niya ng Nigerian food. Kasi dati, nung nag-aaral pa si Daddy dito, meron siyang classmate na Nigerian. Tapos, nung una, naghingi ako ng nung fufu. Tapos, masarap yung fufu. Tapos, isda yung nilagay nila. Tilapia yata yun. Tapos, sarap niya, maanghang. Tapos, next namin na tinikman is yun nga, yung jollof rice. Kasi, unang tikim ni Daddy yata nun, yung nag-training pa siya. Tapos, parang nagdala sila ng mga pagkain nun. Natikman niya yung jollof rice. Sabi niya, masarap. Tapos, nung tinikman ko, sabi ko, masarap. Masarap talaga. Ang kagandahan lang dito sa Canada talaga is marami kang matitikman na iba't ibang pagkain. Like mga Indian food. Mahilig din kami sa Indian food ni Daddy. Mga Nigerian food. Mga Mexican food. Lahat. Maraming pagkain. Iba't ibang klaseng pagkain. But yeah. Magdadrive kami ng malayo para pick upin yung pagkain na yun. Kasi sabi niya, malaki na daw na tray yun. So, pang matagalan, i-ref namin lang yung iba. Ang jollof rice kasi is masarap siya i-partner sa masarap siya i-partner sa pritong manok. Yung mga Nigerian dito, ang inaano nila niyan, turkey. Pero makunat yung turkey. Tapos siya, matigas. Kaya sabi ko kay Daddy, manok na lang kasi meron naman kaming manok dito. Mahilig sila sa turkey. Turkey, mga lamb, ganun ang nila sa Nigerian. Kasi pwede kang pumili kung lamb or turkey yata. Hindi ko sure. But, yeah. Parang naririnig ko na yan, Hello, baby. Ang pugi ng ko. Alam nyo guys, yung buhok ni Pio na tumatayo,
Laging napapansin yan kapag nasa labas kami. Sabi ko, hindi yan sinadya. Ganyan na talaga yung buhok niya. Ever since na naging siya. Naging ganito siya kalaki. Puti. Let's go to Kuya. Doon tayo ni Kuya. Nag-pick up na kami nung order ng asawa ko, guys. Ako yung nag-drive. Kasi pagod siya sa work. Ganda ng bahay. Oh, sana all! Pag na, okay na kami. Makakabili din tayo ng bahay. No, gaganda no. Mga brand new. Meron pa doon, ginagawa pa. Diba? Ang ganda. Ang tahimik pa ng area na to. Ayan na si Daddy, guys.